Eto na, mga ka-PL. Nagsalita na si BP Inday Sara. Binuking si Dayunyor. Binuking ang tunay na motibo ni Dayunyor. Nahuli na ni BP Inday Sara ang tunay na motibo ni Dayunyor. Akala siguro ni Dayunyor, mga ka-PL, may tatago niya yung mga pinaplano niya sa buhay. Yung motibo niya. Hindi talaga marunong mag-isip itong mamang ito na ang pangalawang pangulo matalino di hamak kaysa sa kanya. Ayan, nahuli ni BP Inday Sara. Kaya naman pala, kalakas din ng loob at ang kapal ng apog nitong si Dayunyor, mga ka-PL, na sirain ang lahat ng taong mga nakadikit sa mga Duterte at maging ang mga Duterte dahil nga di umano dito sa ibinuking nga ni Inday Sara. Eto ho ang video, mga ka-PL. Panoorin po natin ang pagbubunyag, ang pagbuking ng ating pangalawang pangulo sa tunay na motibo ni Dayunyor. Gahaman po ang datingan. Walang pinagkaiba sa ama. Gahaman sa kapangyarihan. Hindi pa nakontento sa 2 taon. Bilyon-bilyon na yun ang mga. Ewan ko lang baka lang bilyon-bilyon na ang nasa kaban ng bayan na naglahong parang bula, mga kape. Ito po si Inday Sara. Panoorin po natin. Motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Maliwanag, mga kababayan. Everything is all about politics and power. Ayan. Lahat di umano ng mga banta, threat sa mga masamang plano ng bangag administration, mga ka-PL, sisirain nila. Katulad na lamang po ng SMNI na meron pong matapang na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Saloobin na rin ng ating mga kababayan na pinapakinggan po ng SMNI at inilalahad po nila sa kanilang pahayagan, sa kanilang TV station, mga ka-PL, laban dito sa bangag administration na ito. Diba? Sinira nila ang SMNI at ang iba't ibang mga politiko pa, mga ka-PL, na mga nakiisa po sa maisog rally. Isa-isahin pa ba natin? Diba? Kaswertihan lang ni Gob Hubahib at nakabalik na siya. Pero yung iba, mga kababayan, hanggang ngayon, suspendido pa rin. Kasi alam ho nila, ni Dayunyor, mga ka-PL, na etong mga politikong ito, dikit po sa mga Duterte. Iniisip ho nilang, banta ito sa atin. Sumama sa maisog. Nagsisisigaw sa ibabaw ng entablado. Binabanata na tayo.
baka maniwala yung mga taga, tulad na lang sa Cebu, si Mayor Rama, baka maniwala yung mga nasasakupan ni Rama. Marami-rami din ang nasasakupan ni Rama at baka mag-people power sila doon. Laglag. Tapos tayo sa posisyon. Baka yun po ang iniisip ni Junior, mga ka-PL. O kaya yun. Winalis si Mayor Rama at marami pang ibang mga politiko na ginawa ng ganon, mga ka-PL. At hindi lang mga politiko. Katulad ni Pastor. Ayan. Alam ho nila na talagang matalik na kaibigan niya ni Tatay Digong. Damay, pati ang Esiminay, damay, pati sila ka Eric, sila Doc Loren Badoy, maging itong mga simpleng mga vlogger lang, mga ka-PL na nagsasalita laban sa kanila. Putit, hindi ho tayo ginogorgor itong channel natin, mga ka-PL. O yung iba, nagogorgor yung mga Facebook account nila. Ayan, ewan ko lang kung naibalik na. Basta, lahat po ng banta ho sa kanilang mga pinaplano, mga ka-PL, liligwakin ho nila. Kasi, ayon na rin kay BP Sara, gusto nilang manatili po sa kanilang posisyon. Nandito na kami. Hawak na namin ang kapangyarihan. Bibitawan pa ba namin ito? Parang ganun lang siguro ang iniisip ng mga bangag administration, mga ka-PL. Ano? Sinong bibitaw? Nanalo na eh. Nakabudol na tayo eh. 31 million ang nabudol natin eh. Kasi pinangakuan natin ng 20 pesos na bigas, tapos bibitawan natin to. Hayaan mo sila dyan. Bahala sila dyan. Diba? Ang kapal ng mukha, men. Ang kapal ng apog. O ngayon, ang taong bayan, nagsusumigaw. Ang sigaw, Marcos alis dyan. Lumayas ka na dyan, Marcos. At kung ano-ano pa. Kasi nga, yung mga pangako niya noong nakarang halalan, wala. Imbis na bumaba ang presyo ng mga bilihin, lalo pang tumaas, pahirap sa bayan kung maituturing ang administrasyon ni Junior. O kaya, ayan, ang pangalawang Pangulo, hindi na nakatiis. Ewan ko kung isa ito sa mga statement niya na inilabas sa kanyang official Facebook account o sa kanyang YouTube. Kasi nakita ko lang po ito sa Facebook, mga ka-PL. Nagulat nga ako eh. Sabi ko, hala, grabe no. Talagang nagsalita ng pangalawang Pangulo. Talagang binabanata na si Junior. Yan ang matagal na natin hinihintay, mga kababayan. At aasahan ho natin na marami pang ganitong klaseng video ang mapapanood natin mula sa pangalawang Pangulo na medyo pinipitik po ang mga galawan ni Junior. Yan, mga kababayan. Power and politics, yan ang motibo ni Junior. Ayaw niya nang bumaba. Gusto niya nang hawakan itong kanyang kapangyarihan magpakailanman. Ay hindi pwede yan. Taong bayan ang makakalaban mo, Nyor. Lalo na ganito, pamahal ang presyo ng mga bilihin. Ang taong bayan sa ngayon, medyo nakakahinga pa. Pag dumating ang araw na napagod na ang taong bayan, pamahal ang presyo ng mga bilihin at hindi naman nag-o-aumento ng sweldo, mahihirapan na ang taong bayan. Hirap ng huminga, pagod na ang taong bayan sa mahal ng presyo ng bilihin, baka magalit na sa'yo. Ngayon, iilan pa lamang ang mga nagsasalita tungkol dyan. Pero, kahit saan man sa lupalop ng Pilipinas, tanungin natin ang ating mga kababayan, isa lang ang sinasabi,
wala ka pa di umano nagagawa, Nyor. Yung pangako mo, binaon mo na sa lupa, Nyor. Kaya, hindi malayong mangyari na isang araw, lumabas sa kalsada ang ating mga kababayan para isigaw na paalisin ka dyan. Ngayon, kung wala kang gagawing solusyon, patuloy na ganito ang ginagawa mo, ginigipit mo ang mga nakadikit sa mga Duterte, wala kang gagawing solusyon tungkol dito sa napakataas ng presyo ng bilihin, mapipilitan ang taong bayan. Nyor, mag-ingat-ingat ka at pumipitik na ang pangalawang Pangulo. Baka pag ito ang sumigaw ng Nyor, layas dyan. Magsisunuran lahat. Ano sa palagay ninyo mga ka-PL? Sasama ho ba kayo? Pag oras na sumigaw na ang ating pangalawang Pangulo, paki-comment. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.